Sa ulo ng mga balita, boses na katotohanan, walang pinipiling pananaw, walang kinikilingan. Magandang umaga, Batangas City. Ako si Elijah Clifford O. Manalo. Ako si Timothy De Los Santos. At ito ang Berlitas Batangas. Boses ng bagong henerasyon. Katotohanan ang misyon. Mula sa pulso ng lalawigan at sentro ng akademiko sa Pambansang Pamantasan ng Batangas. Mula sa ulo ng magbabagang balita. Naga City, ginawang evacuation facility ang opisina ni Mayor Leni Robredo. Narito si Gian upang ibahagi sa inyo ang detalye. Sa gitna ng matinding pag-ulan mula sa Bagyong Uwan, ginawang pansamantalang evacuation facility ang opisina ni Mayor Leni Robredo na nilagyan ng banig at electric fans para sa mga evacuee. Ilang araw bago ang bagyo, nagpulong si Robredo kasama ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council or LDRRMC at Emergency Operations Center or EOC upang tiyakin ang kahandaan ng lungsod. Pinaigting din ang koordinasyon sa volunteer groups kabilang ang Angat Buhay para sa mabilis na rescue at relief operations. Pinangunahan din ng alkalde ang pagpapalawak ng Disaster Council at pagtatatag ng EOC upang magkaroon ng mas organisadong tugon. Ayon sa mga residente, naging mabisang tulong ang mga hakbang na ito sa pagharap sa pagbaha at panganib na sinang-ayunan din ng mga voluntaryo na nagsabing maaga ang paghanda at malinaw ang koordinasyon bago pa man dumating ang bagyo. Gian Franco, nagbabalita. Pangulong Marcos Romualdez ikinanta nito ang 100 bilyong piso na insertion. Si dating Congressman Saldico ay naglabas ng video na inaakusahan sina Pangulong Marcos Jr. at Representative Martin Romualdez na gumamit sa kanya sa flood control scandal. Sinabi niya na pinagutos sa kanya ni Budget Secretary Pangandaman bilang utos ni Marcos na mag-insert ng 100 bilyong piso sa proyekto noong 2024 bicameral process na tinugunan ni Romualdez kung anong gusto ng Pangulo ay makukuha niya. Sinabi rin nito na tinawagan siya ni Romualdez na manatili sa labas ng bansa at iginit niyang ilalabas lahat ng ebidensya. Sa kabilang dako, sinabi ni Senator Lacson na walang halaga ang pahayag nito at inihimok siyang pumunta sa Senado at panumpaan nito. Nilinaw ni Lacson na hindi niya pinagtatanggol ang Pangulo, ngunit nagtanong kung bakit magsisingit ng 100 bilyong piso sa bicameral kung maaaring itong gawin sa National Expenditure Program. Ace Panganiban, Boses ng Katotohanan. Romualdez, tinanggi ang paratang sa budget insertions. Sinabing walang ebidensyang nagdudugtong sa kanya sa anumang pagkakamali. Justin Rose. Itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyong ibinabato ni dating Ako Bicol Representative Elizalde Co. kaugnay ng umano'y budget insertion sa 2025. Ayon kay Romualdez, walang ni isang testimonya o dokumentong lumabas sa investigasyon ang nag-uugnay sa kanya sa anumang irregularidad. Tumanggi rin siya sagutin ang mga bagong pahayag nito dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa at walang bigat sa batas. Ako si Justin Rose Masangkay, walang kinikilingan. Para sa ating showbiz, nagbitiw na kurado ng Miss Universe 2025. Tinawag na Peking winner, si Miss Mexico. Narito si Lorraine upang ibahagi ang detalye ng balita. Hi, Team Elijah! Isa sa mga hurado ng Miss Universe 2025 ang nagbitiw at tinawag ang resulta ng paligsahan na pinaloko. Ang Lebanese French na musikero na si Omar Harfuch na umalis 2 araw bagong koronasyon at tinawag ang nanalo na si Fatima Bosch ng Mexico bilang isang Peking Miss Universe. Ito ay isa sa mga kontrobersiya ng kompetisyon. Bukod dito, inangkin ni Harfuch na ang may-ari ng Miss Universe kasama ang kanyang anak ay nag-joke sa kanya na iboto si Bosch dahil makabubuti ito sa kanilang negosyo. Naglabas ang Miss Universe Organization ng pahayag na tinatanggihan ng mga paratang at iginigiit na walang pandaraya na naganap. Bukod kay Harfuch, nagbitaw din ng French football manager na si Claude Makelele dahil sa mga personal na dahilan.
Bago pa man ang kontrobersiya, naganap pa rin ang isang katulad na insidente sa Miss Universe Thailand. Lahat ito ay naganap matapos koronahan si Fatima Bosch ng Mexico bilang isang Miss Universe 2025, kung saan ang Pilipina na si Atisa Manalo ay naging ika-third runner-up. Ako si Lorraine, balik sa inyo Team Elijah. At para naman sa ating sports news, Justin Brownlee hindi makakalaro sa Southeast Asian Game. Noel Jefferson Role, pasok. Hindi makakalaro sina naturalized players na sina Justin Brownlee at Angelo Kwame para sa Gilas Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Bangkok, Thailand. Dahil sa bagong panuntunan ng mga organizer na ipinagbabawal ang naturalized players sa palaro. Kinumpirma ito ni Head Coach Norman Black at ito ay malaking dagok para sa title defense ng Gilas. Ang natitirang mga manlalaro ay kabilang sina Bobby Ray Parks, Matthew Wright at Terdy Ravenna. Wala pang linaw kung maaari pang palitan ng dalawa. Ngunit isa sa posibleng kapalit ay si Quentin Meliora Brown. Ito ang inyong lingkod, Noel Jefferson Role. At iyan ang pinakabagong ulat na nakalap natin para sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa Veritas Batangas para sa mga karagdagang update. Ako si Timothy De Los Santos. At ito ang Veritas Batangas. Boses ng bagong henerasyon, Katotohanan ang misyon. Live mula sa puso ng lalawigan at sentro ng akademiko sa Pambansang Pamantasan ng Batangas. magandang umaga, bayan. Magandang umaga, Pilipinas!